So, ayan po, magandang araw po mga boss. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for today's episode po natin, andito naman po tayo sa bayan po ng Umingan, Pangasinan at meron po akong ipapakita po sa inyo na ito po ay 1.2 hectare naman po ito, mahigit 1 hectare and 2,400 something po ito. So, ito po ay nakaalong Barangay Road o Farm to Market Road at meron na pong power line po dito. Ayan, ito po yung property. Ito po ay rice field po siya, farm lot, at ito po ay kabilaan po siya. Ayan, meron din po dito sa kabila kasama po ito. At ito po ay na-survey na at hindi lang po sure kung na-subdivide po kasi ang kabuuan po nakalagay po sa titulo ay 1.8 hectare po siya. So naibenta na daw po yung 6,000 square meters. So 1 hectare and 1 hectare and 2,400 something na lang po siya, mahigit. Okay po. So, ito po, dito po yung property po, andun po yung mohon sa part po doon. At meron pong mohon nga po doon. Pag ganito po siya. So, ito po yung pinaka frontage po niya. Hanggang dito po. Hanggang doon po yung may mohon daw po doon. Ayan, mga alam nyo na anong mohon dito. So, 2, 3, 4, 5. 5 yung nakita kong mohon eh. So, ano po kasi medyo masukal na po kaya hindi namin mapasok. So ito nga po ay ang presyo po ng property nito ay 2.7 million, all in na po ito hanggang sa matransfer po yung title po sa pangalan po ng makakabili. So kami naman po mga ahente po ang mag-aasikaso po ng mga dokumento at meron po kaming kakilala o kasama na magta-transfer po ng title at yun nga po si seller na po ang bahala po doon sa 2.7 million po na presyo po ni seller. So kung gusto pa i-negotiate, kausapin natin yung mismong seller po. So itong property po na ito, i-explain ko na lang po sa inyo. At ito nga po ay nakaalong Farm to Market Road o Barangay Road po siguro to. At ito nga po ay mga ilang kilometro lang po ang layo po niya sa Barangay Cemented Road. Siguro mga 500 meters lang. Ganun din sa school, sa Barangay Hall. Ayan, sa National Highway siguro mga 4 kilometers po siguro estimate. Yun na po. At sa town proper po ng Umingan siguro mga 15 kilometers po o baka 10 to 15 kilometers po siguro. And then sa Carmen Tiplex siguro mga 20 minutes driving po. Sa Maynila mga 3 oras po ang biyahe. So ito po rice farm po siya na ang source of water po dito deep well, may power line na. Ayun nga po yung power line. Kitang kita po dito. At ito nga po ang frontage po niya siguro estimate ko sa mga 100 meters po siguro ang frontage. At ito nga po itong part na to ay kasama pa po. May siguro estimate ko siguro mga mga 500 square meter po siguro yung dito sa side na to. Tapos dito sa kabila siguro nasa mga 1.2 pa po siguro ito. O kulang-kulang 1.2 na po ito. Ayan. So ito po ay siya sa outulan nga lang po. Pwede rin po mag second crop. Dahil yun nga po meron po silang source of water doon po sa kubo na yun, meron pong deep well po doon. So ito nga po may power line na dito, magpapakabit na lang po tayo. Sa kabila po may power line na sila. So dyan po yung part po yung 6,000 square meter po na nabenta po nung may-ari po dati. So i-explain ko po sa inyo, itong property po na ito ay yung nagbebenta po ngayon ay nabili po nila sa dating may-ari. So ang issue lang po kasi hindi nila na-transfer, pero ang maganda po doon, buhay pa po yung nakapangalan sa title at willing pa naman daw po siyang pumirma sa deed of sale kung sakasakali po. Ayan. Kaya goods pa rin po yun, clean title pa rin po at yung kanyang titulo po ay agrarian title po siya at matured naman na po. Emancipation patent yata to o Certificate of Land Ownership Award. Kalimutan ko po. Pero i-flash ko na lang po sa screen kung sakaling mahanap ko po yung titulo na picturean ko po. And then i-mark ko na lang po sa Google Map o sa Google Earth yung style po ng lote para makita niyo po yung shape po ng lote po. So ito po may mga puno po nakatumubo dito sa tabi ng kalsada ng property. Dito nga po may bakod na po siya dito eh. Kaso nga lang barbed wire. Tapos yung pinaka-pundasyon po niya yung kakawati o Madrid de Cacao na tinatawag. At ito nga po ay maganda rin po siyang i-develop. Pwede rin pong gawin yung resort kasi dito sa barangay na to ay wala pa pong resort dito. At pwede rin po yung mga mahilig po sa mga panabong na manok, pwede rin po dito. Sa mga mahilig po sa farming, pwede rin po ito. At
sa mga gusto pong magtanim ng mga fruit bearing, pwede rin po ito. Kagaya nga po ngayon, meron po silang tanim na munggo. At ipapakita ko po sa inyo yung muhon po dito sa part na ito. Ayan. So ito ay nakaalong barangay road po siya o farm to market road. Kaya hindi po natin po problemahin yung access po ng property at wala po tayong bibilhing right of way or anuman pong daan na ano po. Tapos pwede rin po makakapasok din po yung dito yung kotse, mga sedan pwede pong pumasok dito, basta wag lang po overload sa side po. Ayan. So dito po yung muhon po niya. Ayan. Yan po yung may muhon po dito sa part po na yan. So yan, ipagpapatuloy ko po yung pagkuha ng video. So ito po yung muhon. Ayan, medyo kasi nagpapalo po yung camera. Ayan po yung muhon. Ayan, tapos gumanon po siya. At ang pagkakalam ko po yata dito sa banda rito eh. Ayan, so may part nito yata eh. Mga ganda po, pag ganun siya. Tapos gumanon na po siya dun sa unang tinuro ko po na namuhon din sa may mga may mga matindi kakao. Tapos dito po may mga tanim po silang munggo. At dito nga po kitang-kita po yung bulubundukin po ng Sierra Madre sa part na ito. Ayan. So ulitin ko po, ito po ay 1.2 hectare po mahigit. At rice farm nga po ito na pwede rin pong gawing residential dahil dyan sa part po niyan may mga residential na po yan. At ano po, lapit lang po sa barangay road. At nakaalong barangay road naman po siya, malapit po sa barangay cemetery, tapos nakaalong ano naman po ito, barangay road o farm to market road po siya. So itong property po ito ay flat terrain po siya, may mga konting slope lang, pero karamihan po flat terrain po siya dahil ito nga pong mga pilapil po ay may mga para siyang rice terraces kung tignan. Ayan po. At ano pa, dito po ay malamig po, simoy na hangin. Malakas po ang signal ng telco dito kasi may tower po dyan. Ang electricity, nandiyan nga po yung electricity, yung internet connection, wala nga po lang dito yung cable na internet connection, pero may mga wireless naman po tayong mga internet connection kung sakasakali po. At yun nga po mga kabayan, no? Dyan lang po yung dyan lang po yung barangay cemetery sa part na yan, sa likod po ng manggahan po na sa bandaron pa po. Oh, grabe, hangin. Sarap ng hangin. So, ito, maluwang po siya. Maganda po siyang i-develop. Maganda po siyang ang tawag dito. Iyan nga, pwede rin po kayong magtanim na mga kalamansi farm. Pwede po gawing kalamansi farm to, mango farm, dragon fruit farm, mga mahilig po sa sabong na manok, pwede rin po. At hindi na po nakakatakot dito po sa bayan po ng Mingan dahil ang bayan po ng Mingan ay tahimik pong bayan po ito. At mababait naman po yung mga tao dito dahil dito nga po ako nakapangasawa sa bayan po ng Mingan. At kapit bayan lang po namin itong Mingan dahil ang susunod po dito ay bayan na po ng Quiapo. May baysiya na po ang susunod po dito. Ayan. So ayun po, kung may sakaling may katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po sa akin at pasensya na po at medyo limited lang po na sabi kong detalye ng property nito dahil medyo pagod na po ako dahil marami po kaming pinuntang mga lugar at may mga inasikaso rin po yung mga dokumento sa mga dokumento na kailangan po para sa pag-transfer po ng title. Ayan. At ito nga po, ulitin ko po, yung presyo po ng property ay 2.7 million, all in na po yun, hanggang sa matransfer po yung title po sa pangalan nyo. Pero kung gusto nyo tumawad, kausapin natin yung mismong may-ari. Kung baka sakaling pumayag po siya, kung sakaling pumayag pa po siya sa offer nyo o counter offer nyo na pwede ring all in. Yun nga po, sabi ko nga po, mas maganda po kapag usapan po about po sa presyo. Pero kung 2.7 all in, kung okay na po sa inyo yun, simulan na po natin yung transaction para i-transfer po agad yung title po sa pangalan nyo. At nga po yung kakilala po namin, siya po yung magta-transfer po ng title. Kami naman po mga ahente po ang tutulong po sa kanya upang i-prepare po o i-ready po yung mga dokumento na kakailanganin sa pagpapakompute po ng BIR. Yun din po sa mga kailangan po na dokumento para matransfer po yung tax declaration, and then para may lipat po na maayos po yung titulo sa pangalan po ng mga kabili po nito. So
maraming salamat po sa pagsuporta niyo po, pagsuporta po sa amin sa aking YouTube channel, JLat Vlog. Ganun din po sa pagsuporta niyo sa amin sa Team Realtors. Ganun din po sa mga kliyente po namin dyan na naka-acquire po ng property po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At kung gusto niyo pang bumili, andito lang po kami. May mga available pa po kaming listing na mga kung anong gusto niyo mga listing po. Ayan, kung gusto ng mga lupa, kung ilang hektarya, meron po tayo niyan. Wag lang po yung daang-daang hektarya po dahil wala po tayong hawak. At mga malilit na area lang po ang hawak natin, mga 5,000 square meter, 1,000 square meter, mga ganun, o mga below 1,000 square meter hanggang mga 5 to 10 hectare, ganun po. Meron po tayo niyan. Pero karamihan po talaga mga malilit na area po lang, mga 1 hectare, 2 hectare, 3 hectare. Yan po yung mga hawak po namin. Sa mga naghahanap po ng mga malalaking area, ano pa po, hahanapan po namin kayo pag ganun po. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.